merong mga kontraktor na pinasabpina na ho, mga bossing. Ayan, oh. Meron ng mga kontraktor na nakita natin, galing po sa Daily Tribune, ayan, oh, subpoenaed contractor. Nangunguna nga po dyan, yung sa mga diskaya ho, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pinangungunahan ng presidente na si Zera, si Diskaya, mga bossing, at lalong pumutok po sila, mga kababayan, dahil po doon sa sa Rolls-Royce na kumbaga dahil ho binili ay dahil po doon sa sinasabi nilang mayroon pong payong. Sunod po na sabi dito na sabpina, no? Centerway Construction and Development Incorporation. Oh, Mr. Lawrence R. Lubiano ang president, mga kababayan. Ito yata yung taga Sorsogon na kaibigan ni Chis Escudero. Na inamin naman po ni Chis Escudero na nakatanggap siya ng donasyon para sa kanyang pangangampanya noong 2022 election. Galing daw po dyan. Oh, hindi lang natin sure kung galing po sa mismong Centerways Construction or baka sabihin nila yun po ay galing kay Mr. Lawrence Lubiano na hindi galing mismo doon sa construction company kasi bawal nga daw ho eh. No? Eh sabi ng batas, Alaga 1434, Ohio, kasulid. Sabi ho ng batas, nako, yung mga construction company, yun yung bawal na magbigay ng pondo, magdonasyon, no? Pero yung individual na may-ari, hence bawal. Baka yun ang maging palusot ho nila, mga bossing, no? At ang pangatlo, Hightone Construction Development, Edgar S. Acosta. Nandiyan din si Tiki Builder, Luisito Artiki, Marjorie Samidan. Yun lang dalawa yung mas kilala ko eh. Nandiyan din yung Royal Crown, Monarch Construction. Ako, eto ho ang mga merong dapat sagutin. Ang St. Timothy Construction Corporation, ang pagkakaalam ko, diskaya din ito eh, no? Sunwest, no? Incorporator, Miss Aderma Angeli D. Alcazar, Presidente at CEO. Top Notch, Catalyst, Yumir Villanueva, Presidente. At ito, matunog din ho ito, mga bossing, yung Wawaw Builder. No, yung Wawaw Builder na madaming hindi tapos sa kanila, ha. Yan ho, mga kababayan, ganyan po kabangis ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakakapag dito, ang nakakatawa dito, mga kababayan, yung mga DDS ay pilit pong pinagpipilitan na si Pangulong Bongbong Marcos daw ho, ang pasimuno doon sa mga korupsyon. Kung makikita ho natin, siya mismo ang pumupunta doon sa mga lugar upang siyasatin, upang alamin, upang imbestigahan yung mga ghost project. Lalo na ho sa flood control, di ba, Ma'am Princess Paris? Good morning, Mark. Watching from Lipa, Batangas. Dapat si Quezon at Joel at Bongo ang alisin, hindi si Torre. Mamaya ho natin pag-uusapan yan. Baka mamaya naman ay magandang balita. No po? Baka mamaya magandang balita yung pagkaka-relieve ni General Torre. Natanggal na si Torre ngayon, sabi ni Abby Smith. Eto ho, yan pa lang ho, mga boss chief amo sir. Ang umpisa natin, yung mga nasabpina na mga kontraktor. Hindi naman po porkit nasabpina na, ibig sabihin, mga parte na sila ng korap. Hindi ibig sabihin, sila ay gumagawa na ng kabulastugan. Sabpina, ipatawag para sagutin ang ilang mga katanungan. No? Pag nasagot naman ho nila yon, mga bossing, ng maayos. Dilinis ang kanilang pangalan. Ganun lang yun. Pero, kapag hindi mga sumipot at kung ano-ano ang mga idadahilan nito, mga boss chief amo sir, alam na. Sabi ni Sir Richard Romakin, may bagong assignment yan, Boss Mark. Baka siya ang mag-imbestiga ng mga flood control, sabi ni Abby Smith. Di ba? Ayan, ang dami na Hindi nga tungkol kay General Torre, wala naman tayong makitang dahilan kung bakit matatanggal. At hindi naman kumbaga
relieve lang. Pulis pa din po, PNP pa din po si General Torre. Baka hindi nila kayang matanggal si Chis Escudero. Dapat makialam ang ombudsman sa mga politikong involved sa donasyon ng mga kontraktor at yung mga kamag-anak ng mga politiko. Nako sabi ho, iimbestigahan naman din ho yan mga bossing, di ba? Nandiyan nga ho ang COMELEC, mga kababayan. Ngayon, speaking of investiga ho, mga bossing, hindi lang po flood control, no? Meron na ngayon, sabi ni Ma'am Aba na adyaman, muntik na sumikip dibdib namin. Oh my God, sabi ni Ma'am Aba, no? Kala niya, hindi ko kilala yung pangalan niya doon sa comment section. Adjaman. Alam ko naman yung picture niya. Linagyan pa ng Aba doon sa dulo. Shoutout sa iyo! Hindi lang po flood control ang pinag-iimbestigahan ho, mga kababayan. At pati po yung, 18 billion. 18 billion, mga bossing, sa free wifi law, no? Mula nung panahon ni dating Pangulong Duterte na 2018 hanggang 2024, dapat daw pong imbestigahan. Ang tatanungin ko ho, kayo dyan sa Pilipinas, nung nagbakasyon ako, hindi naman ho lahat may wifi. Di ba? Yung mga hindi naman lahat ng lugar ng Pilipinas may wifi. Ang pagkahirap-hirap pa nga ho, yung mga mall lang ito, base po sa sarili kong experience. Yung mga mall lang ang merong mga wifi, pero doon sa mga bus stop at kung saan yung mga sinasabi na dapat makakasagap ng free wifi yung ating mga kababayan, parang wala naman talaga. Di ba? Sabihin nung iba dyan, Boss Mark, ba't sumakay ka ba ng bus? Nag-antay ka ba sa bus stop? hindi ho. Ano po? Hindi, pero parang wala. Kahit pa paano, nag-aantay ako doon sa mga lugar na yun Di ba? Sabi ni Senator Bam Aquino, 18 bilyong pondo sa free wifi law mula 2018 hanggang 2024. Imbestigahan daw ho. Mahalaga po ngayon nagampanan ng Committee on Science and Technology ang kanyang oversight function at makita kung saan napupunta ang perang nakalaan sa free wifi law. Parang wala naman ho kasing naging free wifi, Parang wala hong naging masyadong free wifi. Sabi ni Paulo Saison, stay put lang. Si Robin Padilla sa Ethics, no? Ethics Committee. Ethics Committee. Si Shane, committee niya, di siya pwede sa Blue Ribbon. Puro English doon. Hindi mga kababayan, lalo na ho sa bayang Pilipinas, napaka-importante ng wifi. Kung ito ho ay maipatutupad, mga boss chief sir, mas mapapadali po ang komunikasyon. Naku, baka doon sa mga waiting shed o kung saan man yung mga